Pag-usapan naman natin ang climate resilience o katatagan sa klima. Ano nga ba ang climate resilience? Ito ang kakayahan ng tao, pamilya at komunidad na maghanda, makaligtas, at makabangon mula sa sakuna na dulot ng klima. Nakakaapekto sa kalusugan ang klima. Halimbawa, pag sobrang init, may panganib ng heat stroke. Tuwing baha at bagyo, dumadami ang kaso ng leptospirosis, dengue, diarrhea, naaaksidente at nadidisgrasya. Kaya, ipaalala natin na ang mga taong naghahanda, mas ligtas at mas mabilis bumangon tuwing may sakuna. May emergency go bag na ba kayo? Ang laman nito, mahahalagang gamit at supply. Ang go bag dapat may sapat na gamit para sa pangangailangan ng 3 araw. Dapat may reproductive health kits din para masuportahan ang tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugang reproduktibo. Ang RH kits ay mga standard o pre-packaged kits na idinisenyo para sa mabilisang maibigay sa panahon ng sakuna. Naglalaman ng mga gamot, gamit na disposable, at kagamitang kailangan para sa mga serbisyong SRH. Ipaalala natin na i-update at suriin ang laman ng kit. Palitan ang mga supply bago ma-expire para siguradong may magagamit tayo. Siguraduhin ang taong may hawak ng kit alam kung paano gamitin ang laman nito. Bukod dito, ipaalala natin na bantayan ang mga anunsyo tungkol sa panahon, tulad ng mga typhoon signal at rainfall warning. Tuwing baha, tumataas ang mga kaso ng leptospirosis. Nakamamatay ito kapag napabayaan. Kaya, iwasang lumusong sa baha, pero kung kailangan talaga, linisin ang mga sugat at magpakonsulta sa doktor. Sa huli, isulat ang mahahalagang emergency contact o mga numero na dapat tawagan sa panahon ng sakuna. Ulit, kapag handa, mas ligtas at nakakabangon sa sakuna.